kailangan ipapatunayan nila na yung ginagawa nila is consistent with the Constitution. Kung hindi nila mapapatunayan yan, the presumption will prevail. And that presumption is yung kanilang ginagawa are unconstitutional. Ay nagpahayag din si Attorney Harry Roque patungkol dito sa hindi pa na nakontento sa suspension na ipinataw sa SMNI. Panoorin po natin ang balita ni Angel Pastor. Mga mambabatas, ang aking advice, gumagawa kayo ng batas, pag-aralan naman ng batas. Naintindihan ko na hindi naman kwalifikasyon ang pagiging abogado para maging mambabatas. Yan ang sagot ni Attorney Harry Roque sa mga makakaliwang mambabatas na nais ring isulong ang pagpapatanggal sa social media ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, makailang beses na iginiit ng mga makakaliwang kongresista na dapat ring iban o tanggalin sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Ayon naman kay Roque, labag ito sa batas. Pero ako po'y tumayo sa Supreme Court para argue na yung takedown na wala pong judicial intervention ay labag po sa saligang batas. Kaya nga po yung probisyon ng Cybercrimes Act na merong unilateral takedown ay napawalang bisa po ng ating Korte Suprema. Sa pagdinig din nitong Miyerkules, aminado ang NTC na hindi saklaw ng kanilang regulatory powers sa franchise ang social media platforms. Ipinaliwanag naman ni Roque ang limitasyon sa malayang pamamahayag. Ang limitasyon dyan ay kung merong clear and present danger na may karapatan ng Estado na pigilin. So, ang tanong natin, ang mga tanong sa mga House Speaker, kung tama ba na ang impormasyon na bilyones ang nagastos na sa pagbabiyahe, yan ba ay merong clear and present danger? Meron bang banta na magpapatayan ng Pilipino kung yan ay totoo? O yan ba ay isang tanong na po pwedeng itanong dahil kasama sa karapatan ng media ang impormasyon pagdating sa kanilang pang-araw-araw na buhay at siyempre kung paano ginagastos ang pondo ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Ayun mga kababayan, malinaw po na mulat sa pulpa ng binuo ang programang Laban Kasamang Bayan at nanindigan sila Pastor Kibuloy at ang SMNI na tuligsain, labanan ang CPP, NPA, NDF at lahat na mapangwasak nilang mga ginagawa, recruitment, pangungutong, panununog, pangbobomba at ng mga front organizations at mga grupong ginagamit nila for infiltration sa urban areas including inside the government, in Congress, and in abroad, in the church, among others. Malinaw po na tinarget na ng CPP, NPA, NDF ang SMNI at ang Laban Kasamang Bayan. Before pa po ang kanilang successful tactical political alliance with the group of Speaker Martin Romualdez through the party list and their urban organizations like Bayan and party list nila. Attorney Mark, gaano kamapang-abuso na binigyan sila ng plataforma at otoridad sa loob ng Kongreso upang saklawin ang mga bagay na lagpas na sa batas at sa kapangyarihan ng Kongreso at bumabangga sa mga fundamental na karapatan ng mamamayan, and yet parang hari itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Raul Manuel Arlen Brosas at Franz Castro during the hearing na kinokonsente ng mga congressman na kagaya nila Pimentel Tambunting at nila Paduano. What is your reaction to that bilang isang tagapagtanggol ng mga karapatan at nag-aaral ng batas, brother? Attorney Mark. Yung ginagawa kasi nila, they're exercising yung tinatawag na legislative investigation. Okay. So ano yung tinatawag na legislative investigation? May mga limitasyon ang legislative investigation. Okay. Number one, it should be in aid of legislation. Ibig sabihin, dapat may planos lang batas na gagawin in aid of legislation. Kailangan it must be in accordance with an established rules and regulation. And third, kailangan respetuhin ang mga bisita na pupunta doon. And lastly, kailangan yung gagawin nila should be consistent with the provision of the Constitution and the Bill of Rights. Correct. Ang tanong dyan, yung ginagawa nila, is it consistent with the provision of the Constitution? Particularly, Franco, particularly yung tinatawag na freedom of press and freedom of expression. Ang freedom of press and freedom of expression, ang Pilipinas is a democratic and republican country. Ang ibig sabihin doon, ang freedom of press and freedom of expression is one of the highly protected constitutional right ng ating gobyerno. Ang ibig sabihin doon, in case may conflict na batas, may conflict na
decision ng government agency, resolution ng government agency na in conflict or will affect freedom of press, freedom of expression, that government law, rules, and regulation, decision are presumed unconstitutional. Ibig sabihin, kailangan ipapatunayan nila na yung ginagawa nila is consistent with the Constitution. Kung hindi nila mapapatunayan yan, the presumption will prevail. And that presumption is yung kanilang ginagawa are unconstitutional. Is that a Supreme Court jurisprudence? Supreme Court jurisprudence yan. That's why yung isang congressman, sabi nila, na iba daw yung interpretation ko, hindi naman siya abogado. Si Pimentel ito. Oh yes, kababayan ko yan. Question, Attorney. So, Oh, yeah. you said that, no? So, this is a law that takes precedence. It has this higher, in the hierarchy of laws, di ba? Why is it then na ganito ang nangyayari sa Yeah. SMNI? What does that say about the Marcos administration? Bakit nangyayari ito? I think nakalimutan nila ang konsepto ng freedom of press, freedom of expression, ang tinatawag also na democratic and republican government. Kailangan natin explain yan kasi yung purpose ng investigation na yun, gustong tanggalin ang social media. Gustong tanggalin, tinanggal nga nila yung TV, yung radio, overkill na nga eh. Gusto pa nilang tanggalin pati social media na yung radio and TV actually in violation yan ng due process. Bakit? Hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ang tanong, nagpaliwanag ba kami doon sa Congress? Yung pagpaliwanag namin sa Congress, in aid of legislation, hindi doon kagaya ng korte or yung mga quasi-judicial bodies like MTRCB or NTC na mag-submit kami ng ebidensya, mag-submit tayo ng position paper, mag-argue tayo doon based on evidence per evidence, based on rules per rules. Hindi yung patapangan lang, pataasan ng ihi doon sa Kongreso. So yun ang nangyari doon. Kasi ang Kongreso, hindi yan piskal. They have no prosecutory power. Hindi yan mga huwes na mag-decide. Hindi yan trial court na mag-gather ng ebidensya and they will decide based on evidence. That's why nag-argue kami doon, I think yung isang party list doon, one rider. One rider. So, yun. Si Gutierrez. They were arguing yung tinatawag na what is the concept of a franchise. Sabi nila, franchise is a privilege. Tama naman sila. Franchise is a privilege. Discretionary nila yan na ibigay ang prangkisa. But Pag patay na ang prangkisa, ibig sabihin, wala nang visa, i-renew ang prangkisa, pribilehiyo yan. Like yung ginagawa sa ABS-CBN, pribilehiyo yan kasi nga, expired na, paso na, i-renew. Pribilehiyo yan ng Congress. But pag ang prangkisa, may term na 25 years, may term na 20 years, hindi yan basta-basta natanggalin. Because a franchise na during its term is considered a proprietary right. which means up to 2044, valid at legal ang franchise natin. It is a proprietary right. Kung gusto nila tanggalin, they should comply the due process clause ng ating Which saligang means they have batas. to go to the court. Dalawang klase ang due process. Okay. May tinatawag tayong procedural due process. May tinatawag tayong substantive due process. Ang procedural due process, ito yung tinatawag na notice and hearing. Okay. Dapat i-notify anong kasalanan mo, tapos bigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag in a trial court. Yo. Yan, or in a court of justice. May tinatawag din tayong substantive due process. Ano yung substantive due process? Kailangan yung decision ng government, it should be fair, it should be just, it should not be arbitrary, and dapat hindi patayin ang konsepto ng democratic and republican government. Kasama na doon ang freedom of press and freedom of expression.